Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pag-usapan natin itong walang humpay at walang tigil na mga maniobra at pang-aatake ni Ping Lacson sa kapwa niya mga senador. Diba, diniscuss natin na ang mga maniobra sa pagpapakulong sa mga kapwa niya senador, lalo na kay Senator Marcoleta, ay si Ping Lacson ang itinuturo nila Senator Alan Peter Cayetano na tumulong upang isagawa ang tinatawag na pangbabaluktot sa case build-up upang masampahan ng kasong plunder, which is a non-bailable offense, at maipapakulong ng walang piyansa si Senator Marcoleta. Of course, damay dyan ang grupo nila former Congressman Mike Defensor at ng dalawa pang private businessmen. Mga kababayan, seryoso po ang pagbabanta na ito na ipapakulong ni Lacson si Alan Peter Cayetano dahil hindi niya masikmura at hindi niya makakaya ng humarap sa mga pagbubunyag laban sa kanya, lalo na nang niluto niya na parang chop suey at pansit canton ang kinalabasan ng kanyang hindi matapos-tapos na Senate Blue Ribbon Committee investigation. At ang lumabas ay niluto at minaniobra para ito ay pagtakpan ang tunay na mga mastermind na ang itinuturo mismo ni Ginoong Saldico at ng mga grupo ng sindikato ng pinakasentro kung bakit nagkaroon ng malawakan na pandarambong at korupsyon sa mga flood control at iba pang infrastructure projects by the hundreds and hundreds of billions of pesos. Umabot na nga sa 1.9 trillion pesos ang hinahanap na mga pundong ito na hindi na makita dahil wala naman talagang flood control projects. Si Marcos at si Romualdez ang nagkumpas at pasimuno. Si Saldico, matadero at bankero nila at distributor ng mga pinagkatay na mga pundo. But Saldico will have no power and he is not going to have any authority sa pangingialam sa budget at mga pangungulekta sa mga cash advance at mga SOP kung hindi siya binigyan ng kapangyarihan ni Romualdez at nila Marcos. Hindi po pwede na si Romualdez lang, sapagkat ang budget po ang nagpapatupad na niyan ay ang executive department. Kaya nga, hindi pinaimbestigahan ni Lacson sila Amina Pangandaman, sina Undersecretary Adrian Bersamin, si former Executive Secretary Lucas Bersamin, sila Joe Cades na naging Undersecretary at tinuturo ni Ginoong Saldico na bagman din ni Marcos, at pati si Yusek Traigib Olaybar na kasabwat di umano nila Pangandaman. Ngayon na-appoint pa si Pangandaman dito sa Islamic National Bank at bilang bank president at walang investigasyon. So hindi po natin pwede sabihin na pinipersonal lang ni Senator Alan Peter Cayetano si Ping Lacson, sapagkat malinaw po ang mga pagbubunyag na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano kay Ping Lacson ay konektado sa kanyang pagiging conscious manipulator and operator. According to the situation na nakita natin, wala tameme siya sa pag-imbestiga ng totoo, patas at makatotohanan sa flood control scam na ito, sapagkat alam niyang tatamaan ng kanyang boss amo na sila Marcos at sila Romualdez. Kapareho lang po sila ni Tito Soto. Ngayon, nang pumutok ang maniobra nila na pwede nang uulitin di umano ang ginawa nila na kalapastanganan at inustisya at kawalang katarungan at mapanupil na pagpapakulong kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta gamit po ang kapangyarihan ng korte at ng ombudsman, Sandigan Bayan at ombudsman ito, ngayon, lumakas ang loob nila Lacson na tirahin na rin si Senator Alan Peter Cayetano. At nauna na ngang nagbunyag ng kanyang intensyon na biradahin si Cayetano, si Alan Cayetano, ay itong si pambansang Marites, ang pambansang chismoso according to netizens na si Melvin Matibag ng NBI. At sabi niya, marami daw siyang nakikita na
na mga kahina-hinala at mga nakakaduda na mga transaksyon, partikular sa pag-host ng ating bansa sa Southeast Asian Games 2019, that's almost 7 years ago. At ito ngayon ang pinagtutuunan nila, hindi ang totoong problema sa flood control, corruption, and scandal of plunder, kundi ang mga pagbabalik nila ng mga pwedeng ibutas sa mga natitira pang mga opposition figures or hindi nagpapatali sa liig at nagpapahawak sa ilong na sa ilalim ni Marcos na mga senador sa pangunguna nila Alan Cayetano. So target din nila yan gawin kay Mark Villar, lalo na kung nalalapit na ang pagboto upang makuha nila Marcos at Romualdez ang 16 votes of the senators. Pipigain nila ito. So si Alan Peter Cayetano ngayon ang dinidemolish ni Ping Lacson. Sabi niya, may dalawa na daw siya na-discovery na flood control, mga ghost project sa Taguig ng kongresista pa si Alan Peter Cayetano. Aba, napakabilis ng pang-amoy niya, no? Mukhang ginagamit niya dito ang kapatid ni Alan Peter Cayetano na si Lino Cayetano. Si Director Lino Cayetano na mayroon pong political conflict and internal family differences laban sa kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Ayun. So ganyan na ganyan ang mga pattern po ni Lacson, mga kababayan. Samantalang hindi niya kayang imbestigahan itong binabanggit. Siya mismo nagbanggit na around 8 billion pesos ang pinalusot na pundo na nakakaduda nila Pangandaman, Lucas Bersamin at Adrian Bersamin. At mukhang napalusutan lang daw si Bongbong Marcos Jr. O nasaan ang investigasyon niya? Wala. Tiklop, panis. O, di ba? So nasaan na to yung sinasabi niya, mga kababayan ni Lacson, nang manalo ito sa eleksyon noong 2025. Sabi niya there are around 67 or more na mga contractors, na mga kongresista na pumasok sa Kongreso, pero mga kontraktor sila o mga kongresista na na-convert na maging kontraktor na nasa Kongreso pa. And they have made billions of pesos mula sa kaban ng bayan sa diskarte ng pagiging kontraktor. O nasaan ang listahan? Wala. Tahimik lang, pasimplihan lang, padedma lang. Ngayon, tinututukan niya 7 or 8 years ago ang mga project sa Taguig City na alam natin ang intensyon niya ay wasakin at lumpuin ang integridad ni Alan Peter Cayetano. Pero malabo po yung mangyari kasi bistado na at kilala ng taong bayan kung anong uri ng politiko at anong uri ng opisyal ng gobyerno itong si Ping Lacson. Tumitindi ang mga bangayan sa loob ng Senado. And we will not be surprised kung pati si Mark Villar ay titirahin na rin po sa mga investigasyon na ang kanilang pamilya at mga kumpanya ng kanyang pamilya ay nakikinabang sa mga proyekto ng siya pa ang DPWH Secretary for 6 years sa ilalim po ng former President Duterte at mga kalsada na nagbibenepisyo ang mga subdivision nila. No? Yan ay mga posibilidad at hindi malayong gagawin po na investigasyon laban sa magkakapatid na Camille and Mark Villar. At kung mahina-hina ang kanilang lakas ng loob, ay hindi tuloy-tuloy pwedeng bumaliktad nga sila at pumanig sa pagboto laban kay Sara Duterte para mapakonvict ito. So magiging 15 na ang mga senador, isa na lang ang kulang. At mukhang dead serious. Ibig sabihin po, ganon kabigat ang intensyon nila Marcos at Lisa Araneta na siyang tumatarget talaga kung papaano gumalaw ang mga political maneuvers ni Ginoong Marcos. At ito, ang pagtameme at pagtiklob ng mayoriya ng mga senador ay maniobra din po ito ni Lisa. Ang paglipat ni Chis Escudero at ang reward niya, magpasikat dyan bilang presiding officer sa impeachment court at hindi matutuloy ang kaso laban sa kanya. Ang pagmaniobra na palumpuin at paluhurin sana si Jinggoy Estrada, kaya naipakulong dahil ayaw mag-cooperate
ang maniobra laban kay Joel Villanueva, kaya dahil duwag at may mga diskarting panghudas, lumipat. At gayon din po ang nangyari kay Senator Marcoleta. And mukhang ito na ang next episode. Gagamitin ng NBI, gagamitin ng DOJ, gagamitin ang DPWH, at pati na ang iba pang mga pwedeng magwasak kay Alan Peter Cayetano nung siya'y kongresista pa dyan sa Taguig at yung involvement niya sa Duterte administration. Nakikita na natin ang direksyon nito, tatlo. So ibabawas sila sa Cayetano kung lumabas ang frame-up cases na sanay dyan gawin ni Boying Rimulya laban sa mga kalaban sa politika ng kanyang boss amo na si Marcos Jr., hindi nakakapagtaka na magagawa din po nila yan laban kay Senator Alan Peter Cayetano. At pati si Senator Padilla, tinatakot din po ng mga ilan pang kasong isasampa laban sa kanya dahil di umano pinatakas niya si Senator Bato de la Rosa. Wala namang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa in any Philippine court at questionably pa at submitted for deliberation and decision pa kung valid at makatarungan at enforceable ang warrant of arrest ng International Criminal Court sa Pilipinas. Lalo pa ngayon na malinaw ang kampanya ni US President Donald Trump na hindi niya papayagan basta-basta ang mga bansa na kaalyado nila na mag-cooperate o magpagamit o gamitin ang ICC, lalo na nakikita din po ng administrasyon ni US President Donald Trump kung paano po pinagtaksilan nila Marcos Jr. ang dating presidenteng Rodrigo Duterte at ngayon nga ay illegal na nakakulong dyan sa Netherlands, sa ICC Detention Center. O ngayon, ito din po ay posibilidad na mataas na mangyari na mapapakulong si Senator Alan Peter Cayetano, plunder na naman, o kung ano pang karagdagang non-billable cases ang isasampa sa kanya nila Boying Rimulya, and lo and behold, 7 na lang maiiwan ng mga senador at wala nang magtatayo na bilang articulator and fiscalizer sa loob ng impeachment court at sa mga trial. At pwedeng pati ang magkapatid na Villar ay hatawin na rin po, mga kababayan. So si Marcos is a very clear example kung paano na ang pagnanakaw at pang-aabuso sa poder, kailangan mong gamitin ito para manatili ang poder at kapangyarihan upang magtuloy-tuloy na hindi ka aabutan di umano ng katarungan sa mga pagnanakaw at pandarambong. That is exactly how Marcos played the cards. But it is not only him. More of it nanggagaling sa diskarte ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. Ngayon, saan ba hahantong itong panggigipit at mapanupil at abusado na mga maniobrang ginagawa nila Ping Lacson sa Senado? Kakalkalin po nila ang mga anomalya, di umano na sa kanilang paniwala ay pwedeng magbukas ng panibagong investigasyon the way they are trying to do it against Senator Alan Cayetano right now. At kapag naibuo na at nailunsad ang non-bailable case build-up crime offense, doon na papasok na tatanggalin nila isa-isa ang mga senador na nasasangkot at posibilidad na mayroong non-bailable cases na nakapagsampa laban sa kanila. So, bantayan natin ito kung ano ang sinasabi ni Ping Lacson na mayroong na-discovery siya. Actually, hindi niya na-discovery, no? Ibinigay sa kanya yan at alam naman natin po nang galing posible yan sa kapatid mismo ni Alan Peter Cayetano na si Lino Cayetano. Maybe sometimes blood is thicker than water, but money is forceful than water. Ganyan na ganyan ang taktika nila Ping Lacson, no? Pinapadama ka tapos bigla kang titigbasin. At ibinunyag yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bantayan po natin kung anong mga ghost projects itong binabanggit niya at ano pa ang maniobra nila Lacson at nila Matibag laban kay Senator Alan Peter Cayetano sa layunin nila na maparalisa at mailulumpo nila
ang natitira pang boses ng mga non-Marcos controlled, non-Marcos dominated na mga natitirang senador sa grupo at hanay nila Senator Alan Peter Cayetano. 8 na lang sila po. At kung may papakulong pa within the year, 2 to 3 months daw makukulong na si Alan Peter Cayetano at atat na si Ping Lacson na mangyari ito sapagkat hindi niya kayang tiisin na siguro ang mga matatalas at maliwanag na pagbubunyag sa kanya na ginagawa po ni Senator Alan Peter Cayetano. Abangan mga kababayan at wag nating tantanan ito sapagkat it is now confirmed na ang mga maniobra sa case build-up, panggigipit at panunupil sa mga kapwa senador at ang kasaklap-saklap na ikinasapit po ng pagkakakulong ng isa sa mga tumatayong kritiko laban sa mga katiwalian at korupsyon ng gobyerno at kritiko mismo laban kay Ping Lacson ay naipakulong nila. At ngayon, hindi makapag-participate sa deliberation or trial sapagkat non-bailable ang offense kagaya po ni Senator Jingo Estrada and sila po ay mukhang papatawan na ng 90 days or 6 months suspension ng Sandigan Bayan at medyo contentious issue yan dahil kahit hindi makuha ang 16 kung wala po at may suspension laban kay Senator Jingo Estrada at kay Senator Marcoleta, pwede bang bumaba ang reference threshold para sa mga ginagawa na mga pag-compute sa constitutional requirement. Dahil kung may suspension, si Senator Marcoleta at Senator Jingo Estrada, hindi sila muna considered part of the Senate. Yan ay gray area, mga kababayan. No? Hindi pa yan ganun kadali. No? Pero malinaw na doon patungo ang diskarte na ito nila Ping Lacson. Pilayan at lumpuin at paralisahin ang ano pa mang natitira na hibla ng oposisyon sa hanay ng mga senador na nakalinya din po kay Senator Alan Peter Cayetano. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Subaybayan natin ang kadugtong ng mga balitang ito ng panibagong atake maniobra ni Lacson sa mga kapwa senador niya dyan sa Senado na naibubulgar ngayon at nailalantad ni Senator Alan Peter Cayetano. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah be with those who are Muslim brothers and sisters. Saludo! Mabuhay! Bye for now! Ito po si Ka Eric at maraming salamat.